kami. Time check, 9:24. Tara. Pabalik na kami. Akit na kami ng ano. Sige, sige. 9:24. Mababa yan. 2 kilometers sa ahon yan. Umahon na ako nito. Dito na yung kalay ko. Babalik na yung kalay. Nakapagpay na tayo. Dati naahon ko to ng 12 minutes. Ewan ko lang ngayon. Tatry ko ulit. Kung ilang minuto. Si Alvin yung kasama ko dito, first time niya lang makapunta dito. Oh, ayun, alam ko yun. Oh, isigsak? Meron ba? Meron doon sa taas? Hindi ko alam yun. Dito na mag-start ang ahon mula sa Bitbit Bridge. Ako na yun. Oh. Dito naramdaman yung ako. Kasi nagkukuntuan ako. Sa may taas sa Antipolo yun. Oo. Basta dumaan kami Teresa. Bago pa kami makapot ng Teresa. Oo. Siyempre may ahon doon sa mini. Puno yung tiyan ko ng tubig ah. Kailangan ako huminga nito. Ahon da! Try natin kung di tayo tutukod dito. Ito na yung pang-anim na ahon ko dito sa Bitbit Bridge. Pero yung unang 4 na ahon ko dito, ang gamit ko ay BMX bike. Kaya puro tulak ang inabot ko dito. Pero yung pang-5 at pang-6, MTB na. Pero nung pang-5 na ahon ko dito, stock pa itong dala kong MTB. Bali, 3x na bakal na chainring at square type pa yung bottom bracket. And then yung hub niya ay pares bakal din. Then ang cogs ay 11:30 lang ang ano niya, 8 speed. So nahirapan ako nung pang-5 kong ahon dito, pero awa ng Diyos hindi naman ako tumukod. Bali pumangalawa pa nga ako nung pang-5 kong ahon dito. Ang nauna sa akin noon yung naka road bike na kasama ko rin na bata, pero segundo lang agot niya sa akin. Ngayon itong pang-6 na ahon ko dito sa Bitbit ay naka-upgrade na itong dala kong bike. Naka 1x na 34 teeth ang chainring ko na Submit. Then ang cogs ay 1142 na 8 speed. And then yung hub niya ay alloy na naka cassette hub. Kaya medyo mas magaan ngayon itong dala kong bike. Pero yung port stock pa rin na Paxter. Bali coil type siya. Kaya mabigat pa rin kasi bakal pa rin ang port nito. Dito ipapakita ko kung anong technique ang gagamitin ko. Kasi mahirap ngayon daan at mahaba ang ahon. So gagawa ko ng paraan para mabawasan yung hirap. Gagawin ko pa, iiksin ko yung daan. Ito, natanaw ko na yung isang bikers na mga nauna sa aming umalis. Ito na yung unang technique na ginagamit ko dito sa Bitbit. Pero hindi ko po ito sinasuggest sa lahat ng mga bikers na gustong pumunta dito. Kaya ako lang kasi ginagawa to dahil kabisado ko itong daan. Kung gusto nyo mang i-apply itong technique na to, kailangan alerto kayo at pakinggan nyo yung daan mabuti kung merong darating na makakasalubong nyo. Dito ina-apply ko lang yung technique pag pakaliwa yung daan. So ayan, nakita nyo, hindi ko muna ginamit kasi may mga dumarating na sasakyan. Ayan, oh. Kaya nag-stay ako dito sa kanan. Tingnan yung gagawin ko dito. Ayan,
Pantay pa lang kami, oh. Nung nawala na yung mga sasakyan, nakita niya kumaliwa ako. Yan, naunahan ko na yung sinusundan ko. Aside sa paggamit ng technique, kailangan naka-pacing ka rin or maintain mo yung speed ng takbo mo, kasi kung hindi, kung babagal ka, baka mabitin ka, may makasalubong ka dyan, mahihirapan ka. So sisiguraduhin mo rin na kaya mo rin yung ma-maintain yung speed para hindi ka mabitin. Ayan, natanaw ko na uli yung mga iba pa nauna sa aming bikers. Aside sa ensayado and endurance, malaking bagay rin yung familiar ka sa daan, kasi nawawala na yung takot mo doon sa mga dadaanan mo, kasi parang baliwala na kung lagi mo siyang dinadaanan, baliwala na sa iyo yung hirap na ma-experience mo dito. So yan ang mindset ko dito sa Bitbit. Kumbaga, feeling ko conquer ko na ang daan na ito. Ayan, meron na naman pakaliwa na daan. So, pero dito hindi ko muna gagamitin yung technique kasi maraming nakakasalubong. Ayan, nung nakasigurado na akong wala ng mga kasalubong, ayan, nakita nyo kumaliwa uli ako. Ayan, kita nyo, naaangatan ko na yung mga nauna sa akin. Hahaha, ayun na naman yung mga tukso na pinagbabawal na teknik. Itong mga teknik na ginagamit ko dito ay ginagawa ko rin sa Route 111, sa Sampaloc Road at sa Sungay. Napaka-effective talaga nito, lalo na kung pagod na pagod ko na. Kailangan gumamit ka talaga ng mga ganitong teknik para bukod sa mahirap ay iiksi ang daan, mababawasan ang iyong hirap or ang iyong pagod. Yung ganitong teknik ina-apply ko lang sa mga lugar na walang ganong dumadaan, katulad nga na sa Sampaloc Road at sa bandang baba ng Sungay sa may Tagaytay. Pero kung mga katulad ng Timberland or sa Antipolo, hindi mo pwedeng gamitin ang mga ganitong teknik kasi napakarami sasakyan na dumadaan doon. Kung marinig nyo, hingal na ako dito, pero random ko, kaya ko pa rin. Kaya yung speed mini-maintain ko lang, kasi pag binagalan ko, lalo akong mahihirapan, magsisimula ulit akong bumelo. Kaya kung ano yung speed na tinatakbo ko dito, mini-maintain ko lang para hindi ako mahirapan. Eto, meron na naman pakaliwa na parating. Dito sasagad akong pakaliwa kasi may narinig akong parating. Ayan o, yung dalawa. Ayan o. So yan yung
sinasuggest ko sa mga gustong gayahin itong technique na to, kung di nyo kabisado yung lugar or mahina ang pandinig nyo, wag nyong gagawin itong technique na to, kasi imbis na mapapabilis kayo, baka kung ano pa mangyari sa inyo. Ito, pag natanaw nyo na yung daan na clear, ayan o, kikita nyo clear na siya. Ibig sabihin niya, pakanan na yan. Yan yung view deck ng sa Bitbit. Din yung kanan na yan, napakatarik niyan. So, kabisado ko itong daan na to. Mahihirapan talaga kayo pag hindi nyo tinayuan itong daan na to. Dito, mag-uumpisa na akong tumayo. Kaya umupuli ako kasi sobrang gaan. Kaya nag-shift gear ako. Medyo binigatan ko yung cambio para pagtayo ko hindi ako mapagod ng gusto. Ayan, nakita nyo may tumukod na. Talagang mahirap yung daan na yun kung pipidalin nyo lang na nakaupo. At dito, pag nakita nyo may mga bahay na sa paligid, ibig sabihin niya malapit na kayo doon sa bawi. Kaya kahit may nakita kayo mga ganyan nakatumukod or nahirapan kayo doon sa pakanan, huwag nyo na ititigil kasi malapit na yung bawi dito. Huwag na kayo mawawala ng masisira ng loob na mahirap pa rin yung daan. Dito kahit mahirap, tiniis ko na yung sakit na nararamdaman ko sa tuhod kasi alam ko na malapit na ako magpapahinga. Yun ang advantage pagka kabisado mo yung daan. And alam mo kung kailan ka magre-reserva ng lakas o mag-uubos ng lakas. Ngayon pa yung mga kabahayan. Pero konti na lang to. Narating ko na. Bawi. Ayan, nag-high gear uli ako kasi tatayo na uli ako dahil malapit na yung bawi. So dito na ako mag-ubos ng lakas. Ayan. So nandito na ako sa taas. So matotal ang inahon ko ay 13 minutes and 4 seconds. Halos parehas ang oras nung panlimang ahon ko dito. Dito na ako sa bawi. Init. Sabog baga pa rin ako dito. Patay ko na si anak.
Sama kasi Alvin.